JD. Bakit ba ay? May nararamdaman ka na naman ba? Mukhang nang aasar na naman ng mga bukaw. Sige, pagbigyan natin. Sword! Halina kayo dito, Bay. Derbay. Hayaan nyo na si Suod. Siguradong babalik din yan maya-maya. Sa malaking kapatagan nakatayo ang munting tahanan ni Lolo Tasio. Sa dulo nito ay merong napakalaking gubat na nagsisilbing hangganan. Ang puting marka na nakalagay, hindi pwedeng lumagpas ang kahit anong uri ng engkanto, nilalang, elemento maging ang mga aswang. Dahil sa oras na lumagpas sila, siguradong peligro ang kakarapin sa tatlong aso. Si Baay, ang aso na merong pinakamalakas na pangdama. Siya ang nagsisilbing tagapagbantay sa buong lugar. Malayo pa lang ang badya ng panganib, siguradong mararamdaman na ito ni Baay. Si Derbay, ang aso ng depensa. Malakas na katangian bilang protektor ng nasasakupan. Sa oras na lumagpas sa puting linya, siguradong hindi makakaligtas. Kalunos-lunos na kamatayan ang sasapitin kay Derbay. Samantala si Suod, ang mamamatay aso, ang pinakamabilis, manunugis, tagapatay, pinakadelikadong aso sa kanilang tatlo. Sa oras na utusan nito ni Lolo Tasio, siguradong walang makakaligtas sa kanya. Karumal-dumal na kamatayan ang sasapitin. Isa sa mga hilig ni Suod, bigyan ng dahan-dahang kamatayan ng biktima. Pahihirapan, ipaparamdam ang walang hanggang sakit bago ito tuluyang patayin. Ayos to ah. May pagkain tayo mamayang gabi. Tamang linis lang ang gagawin dito para ligtas na kainin. Pagsapit ng dilim, tanging liwanag ng buwan, gasera at apoy kung saan nila niluluto ang ulo ng baboy ramo. Ito lamang ang nagsisilbing liwanag sa buong lugar. Alam nyo ba noong kabataan ko, maingay yung mga magulang ko eh. Kahit yung napangasawa ko sumalangit nawa, napakaingay din. Kaya mas mabuti na sa akin na kayong tatlong kasama ko. Palagi kayong nakikinig. Tahimik. O siya, sige na. Kumain na kayo. Talagang lumalabas ang pagkabrutal ni Derbay kapag merong pumapasok sa hangganan. Halina kayo, baka lumabig ang pagkain. Suod, anong ginagawa mo dito? Huwag mo sabihin.
Hindi pumupunta sa hangganan si Suod hanggat hindi siya inuutusan. Isang beses pa lamang nangyari ang bagay na ito nang minsan silang bisitahin ng Tagnoy. Isang nilalang na may katawan ng tao, may ulo ng baboy, may hawak na 2 malaking puto na nagsisilbi niyang sandata. Ang pagbisita ng Tagnoy nung unang beses ang naging dahilan kung bakit namatay ang unang tagapagbantay ng lugar. Si Lolo Tasyo na ang pumalit sa tungkulin magmula ng araw na yun. Hindi man nailigtas ng 3 aso ang unang tagapagbantay noon dahil may hina pa sila. Grabe man ang takot na iniwan, hindi rin may tatanggi na malaki na ang pinagbago ng 3 aso. Mas lalo silang lumakas. Galit na galit sila. Gustong magigante sa sinapit ng unang tagapagbantay. Kagaya ka lang ng unang tagapagbantay. Magiging pagkain kita at gagamitin ko ang buto mo bilang sandata. Sumalangit nawa ang unang tagapagbantay. Pero ibahin mo ko sa kanya. Wala akong pakialam sa sarili kong buhay. Alam kong alam mo ang ibig kong sabihin. Hindi ako takot sa kamatayan. Yan ang mali ng unang tagapagbantay. Nagmahal siya ng mortal, kaya't ayaw niyang lisanin ang mundong ito. Yun ang naging kainaan niya. Anong resulta? Namatay pa rin siya kasama ng iniibig niya. Hindi mo ako madadala sa panlilin lang mo, Gurang. Walang taong gustong mamatay. Gagawin kitang sandata. Walang taong baliw. Yan ang akala mo. Nakakita ka ng taong baliw. Nasa harapan mo na mismo. Ipapakita ko sa iyo ang walang hanggang kapangyarihan ng 3 asong gabay. Kapag nagkaroon sila ng sisidlan na katawan ng tao. Paay, Derbay, Suod, ritual ng pagkakaisa! Ang ritual ng pagkakaisa. Ang 3 aso ay papasok sa espiritual na kamalayan ng tagapagbantay. Ang dugo, ang buhay ng tao, sasanib sa banal na kapangyarihan ng 3 asong gabay. Ito ay maglilikha ng walang hangganang puwersa na kayang tumapat sa kahit anong dilubyo. Kaso nga lang, sa pagsasagawa ng ritual na ito, kailangang ialay ng tagapagbantay ang kanyang buhay kapalit ng kapangyarihan sa maiksing panahon. Ito ay ginagamit lamang upang protektahan ang sangkatauhan sa tiyak na panganib. Ang nilalang na ito ay mas kilala sa katawagan na Bathalumang Bantay. Dito natin tatapusin ang mahabang siglo ng panggagambala at pambibiktima. Ito na ang katapusan nating 2, Tagnoy.
Sa maikling panahon, mahal kong mga kaibigan, naramdaman ko na tayo ay ganap na iisa. Ngayon ay payapa na akong tatawid sa piling ng ating Ama. Palagi kayong mag-iingat. Natapos na ang pinakamalaking panganib para sa mga tao. Pero nariyan pa din ang iilang mga mambibiktima sa sangkatauhan. Sigurado ko nakakayanin nyo na sila. Baay, ang pinakamahusay na tagamasid. Palagi kong maaalala ang matalas mong pakiramdam at init ng iyong pagmamahal. At syempre, Derbay, ang aso kong mapagmahal. Palaging nagbibigay ng proteksyon. Hindi ko makakalimutan ang mainit mong pag-ibig. At ikaw naman, Suod, ang aso na palaging tulog. Biro lang, ang kaibigan kong pinakakinakatakutan, tagatugis, tagapatay. Pero sa likod ng mabangis mong katangian, alam kong nariyan ang mabuti mong puso upang protektahan ang sangkatauhan. Humayo kayo, mga mahal kong kaibigan. Protektahan ang lahat ng mamamayan. Magmula noon, pinagpatuloy ng tatlong gabay ang kanilang tungkulin sa sangkatauhan. Pinoprotektahan ang lahat ng nangangailangan. Hindi man sila nakikita ng karamihan, pero may iilang mga tao na nakakita ng tatlong gabay. Kung paano silang tumulong sa mga tao. Kung paano nilang inaalagaan ang bawat sityo. Nariyan lang sila. Si Baay, Derbay at Suod, o mas kilala sa katawagan na tatlong asong gabay. Top 3 bracelets sa Lika merchandise ngayon. Ha? Mali? Asa yung camera? Ayun. Tama? Zoom in. Wow. Okay. Top 3 bracelet mula sa Lika merchandise ngayong October, mga kabayan. Number 1, syempre hindi mawawala ang ating Marahuyo bracelet. Ang Marahuyo bracelet, mga kabayan, ito ay depensa espiritual kontra kulam, barang, tigalpo, palipadangin, usog, o kahit anong masamang uri ng sumpa. Kasama dito ang rebuelta. Kung ano yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibinabalik sa taong nagbigay. Yan ang lakas ng Marahuyo bracelet. Okay, number 2. Ang tawag dito, mga kabayan, pampaswerte bracelet, Kandili bracelets. Ang Kandili bracelet natin, yun nga, mga kabayan ko, ay pampaswerte bracelets. We have 2 versions available. Ito yung minimalist, simple pero malakas yung dating. Pero meron din tayo yung version 2, mukha siyang ethnic jar na lalagyan ng pera. Sobrang ganda ng itsura. So ikaw yung pipili, kabayan ko, kung anong version yung gusto mo. Depende sa personality mo yan. Doon ka ba sa simple na malakas yung dating? O doon ka sa bongga na maganda yung design? Ikaw ang pipili ng pampaswerte bracelet mo. Number 3! Number 3, ito mga kabayan ko, talagay. Alam niyo ba't ako nagganon? Kasi kapag masaya ka, mga kabayan, kapag nagsasucess ka sa buhay, marami ring inggit sa'yo. Maraming evil eye. Kaya, itong next natin ay talagay, bracelet, kontra inggit. Kontra sa mga inggit. Saan ba marami niyan? Kapitbahay, katrabaho, kamag-anak, kapamilya, basta yung mga inggit. Ang bisa ng talagay kontra evil eye. Kung ano man yung hinihiling nila na bunga ng kainggitan, example, babagsak ka, mawala yung swerte mo, kakasakit ka. Sa kanila mangyayari yung hinihiling nila na bunga ng kainggitan. Yan ang bisa ng talagay bracelet kontra inggit. Ngayon, pili ka na lang kung anong gusto mo dito sa tatlo or kung ano ang kailangan mo, kabayan. Hindi ako yung magde-decide yan. Ikaw yung may alam ng kailangan mo or pwedeng tatlo. Kunin mo lahat, kabayan. Kasi hindi naman araw-araw pare-pareho ang pangangailangan ng isang tao. So much better, kung yung kailangan mo ng araw na yun, yun yung isusuot mo. Pero pwede mo rin sabay-sabay suotin yan. Or pwedeng ilagay mo lang sa loob ng pouch tapos dalhin mo palagi. Kung interesado ka, kabayan, i-visit mo lang ang shop ng Lika Merchandise. Mag-ingat sa mga scammers.